chopper, oh. Kailangan natin yung practice. Training natin mga kamama. Training. Training natin siya mga kamama. Oh. Training. Training na ni chopper. Ito pa si chopper, oh. Marunong magpa-training. Para lumaki yung batok. Para lumaki yung batok ng chop-chop. Lakas gawa mo, natatangay ako. Chop. Si Legend tamad sa ganito, pangamaw. Si Chopper. Dalawin na natin mo. Dalawin. Yung dalawa na. Biglahan silang dalawa. Kailangan kayong dalawa. Pinapagod ko eh. Sila misis eh mag-ikot-ikot daw eh para medyo makatulog sila mga pag-alas namin. At ako may pasok ako. Chopper, say hi. How are you? Laki na ng baby Chopper mga kamama. Big boy. Big boy. Eh si Daddy. Si Daddy Legend ang mataba. Yan mga mamaw, panibagang araw na naman natin. Nagtatrabaho na naman tayo. Pero ihatid ko muna itong dalawa sa sa Midtown. Dahil bibili daw siya ng libro. Mahilig kasi magbasa ng libro ngayon to si Bless. Ano bibili mo libro, Bless? Ano ba yung kadalasan binabasa mo? Kung ano-ano lang. Yung nakaraang binili mo, kasi nakaraang ka ma'am bumili ng libro. Ano yung binasa mo, natapos mo agad? Literature. Ayan, parang literature daw. Medyo makapal yung libro, natapos niya ng isang araw, imbes magbasa ng batang to. Samantalang ako eh. Baka sa linggo na di ko pa tapos. Yun, pulis sa harapan. Makakamawayisin natin kami natin pa mawali tayo. Nag-director's view tayo mga kamama para sakali makita ng kalta natin. Yan. Para sakaling makita ng polis. May something dito na anong patayan sa traffic. Ano ka ni director's view para atis makita ng polis na naka-camera, sabihin ko wala akong wala tayong camera sa kotse para may pang record na tayo. Nahilig siyang magbasa ng libro ngayon, which is maganda naman kasi yung mga kabataan ngayon kasi is dito, yung mga kabataan kasi ngayon mas okay doon sila namumulat kasi yung mga paglalaro-laro ng mga gadget, mga laptop, mga tablet, cellphone. Mas maganda yung kumbaga kahit sabihin natin nasa new era na tayo, yung old school style nagagawa pa rin kasi mas maganda yung kesa maglaro ka ng mga video games o kung ano-ano at least doon siya malilibang. Ay lumiko tayo kasi hinarangan ng polis din mo hindi natin alam kung ano nangyari. Tapos yan, papasok na rin tayo. Yan. Nakita niyo mga kamamaw ang panahon ngayon. Ibig sabihin, nagpaparamdam na ang spring. Yan, nagpaparamdam na yung mga kamamaw. So, ngayong taon, honestly, medyo hindi niya
tayo pinahirapan when it comes sa winter time. Hindi masyadong mais-snow at hindi masyadong sobrang lamig ngayon mga kamamaw. Kaya kahit pa paano nakaiwas tayo sa sobrang lamig ngayong winter. Hindi natin alam kung next year baka bumawi yung yung panahon. Pero ngayon kahit pa paano pasalamat tayo, patapos na ang winter. Kahit pa paano na tayo nakaiwas tayo sa masyadong malamig. Okay lang naman mga kamamaw yung malamig. Ito baba ko lang sila para hindi napapasok ko sa loob. Okay lang mga kamamaw na sobrang lamig, wag lang yung sobrang snow. Ingat kayo. Ingat ka ha. Ayan, baba na sila. Baba na kayo. Kasi bibili lang sila ng libro, ako diretso pasok mga. Ingat kayo, ingat. Pag-usapan na lang din naman natin mga kamamawis yung sa mga bata. Maganda na rin mga kamamawis yung nakakasanayan nila. Kasi ako mga kamamaw, hindi na masabi yung nararamdaman ko na yung mga pagkakataon na meron sila ngayon. Napakasaswerte nila mga kamamaw. Pero hindi naman tayo to the point na parang nagsiselos or naiinggit. Kumbaga bilang magulang, bilang ako isang ama, masaya ako para sa kanila dahil yung mga bagay na hindi ko na-experience is na-experience nila. So dun pa lang is masaya na ako. Kumbaga ayokong dumating sa point na yung naranasan ko ay maranasan pa nila. Yun na, bilang isang magulang, yun yung pinaka masarap na pakiramdam na yung anak mo hindi na yung naranasan mo. Pero syempre bilang isang magulang dapat ituro mo din sa kanila o ipamulat mo sa kanila yung mga bagay na meron sila ngayon, kung paano nila pahalagan yung bawat bagay na binibigay mo. Dahil gusto mong ipaliwanag sa kanila na hindi naman sa lahat ng pagkakataon is ma-experience mo yung ganun. Dahil ako hindi ko na-experience yung mga ganyan, katulad ng mga cellphone, yung mga kung ano naman na gadget meron pa ngayon. Ingatan mo dahil ako nung bata ako, minsan hindi ako nakahawak ng mga ganung bagay. Kaya sobrang nagpapasalamat tayo dahil kahit pa paano hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Dumating tayo sa point na kahit pa paano medyo nagkaroon ng daan yung buhay natin. Kahit pa paano may mga tao tayo natutulungan at may yung lalong-lalo ni mga anak natin, yung mga bagay na wala tayo noon is meron tayo ngayon, nabibigay natin sa kanila. Hindi naman tayo nag-expect ng parang sobrang yumaman ka ng gusto dahil para sa akin, hindi naman mahalaga yung sobrang maraming pera. Pero kailangan natin ng pera mga kamamo. Hindi tayo nagpapaka-ipok nito or something nito. Kailangan natin ng pera, pero ako gusto ko nandun ako sa point na sakto lang. Yung sakto lang sa lahat ng bagay na ayoko ng sobra kasi minsan mahirap din yung sobra-sobra meron ka. Hindi natin alam kung saan tayo mapupunta pag dumating tayo sa point na napakarami nating pera tapos alis parang kinain na tayo ng sistema dahil yung pera na nagpapatakbo sa atin, mga ganung bagay pa. Gusto ko nandun ako sa point na masaya na ako na lahat ng pangangailangan ng magulang mo, ng mga anak mo, o tsaka nung sa'yo yung mga simpleng bagay na pangarap mo na magkaroon ka lang ng sarili mong bahay, yung tipong pambayad mo lang sa bills, meron ka. Yun yung mga bagay na yun lang sa akin masaya na ako. Kumbaga fulfillment na yung lahat ng bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Yun yung sa akin. Kaya kayo mga bata kayo, habang may pagkakataon pa, mag-aaral kayo mabuti, makinig kayo sa magulang nyo. Kung tinuturuan kayo, pinapayuhan kayo ng tama ng magulang nyo, makinig kayo. Dahil ang magulang is lahat ng maganda o lahat ng makakabuti ay ituturo sa inyo. Kaya kayo, huwag kayo magagalit kung napapagalitan kayo minsan or nasasabihan kayo, dahil hindi naman kayo papagalitan o sasabihan ng magulang nyo kung walang maling nakikita sa inyo. Hindi lang masasabi natin na parang payo ni Kamamaw. Pero syempre alam na rin ng mga kung sino man yan ang sa akin lang is parang ginagawa ko lang vlog na to hindi lang dahil para magpakita ng kabutihan, hindi. Kumbaga ba ano lang talaga to, normal sa akin to mga Kamamaw, kasi talagang ako yung tipo ng tao na lumaki talaga ako sa hirap. Talagang
yung mga bagay na wala na mga meron ngayon yung mga kabataan katulad ng mga nandito mga anak mo mga nakapag-abroad or kung sino man ang mga sinuwerte sa buhay. Napakaswerte nyo dahil siguro bago kayo magkaroon ng ganyan, lahat ng magulang nyo is nagsumikap para sa inyo. Kaya pagpasalamat nyo yun at syempre mahalin nyo yung mga magulang nyo. Huwag nyo kakalimutan yan kahit na tumanda na kayo, dumating na kayo sa point na nasa roon mo kayong sarili nyong pamilya. It doesn't mean naman na susuportahan na parang suportang ano ba, kumbaga ba kahit pa paano huwag nyo kakalimutan na yun sa akin. Katulad ako, kung sakali mga makagraduate yung mga anak ko, makagraduate sila, magkaroon sila ng sarili nilang magandang buhay, ako yung dumating ako sa point na okay na si kamamaw basta yung hindi ko na kayo iniisip, yung alam ko nasa maayos na kayong kalagayan, yun na yun. Kahit kung sumweldo kayo or something na ganyan, wala akong hihingi na kahit ano sa inyo. Ang mahalaga, kaya yung buhayin ng sarili nyo. Yun ang pananaw ko. Kasi kadalasan, pasintabi po sa ibang ano, kadalasan talaga kasi nakasanayan talaga ng hindi naman lahat, kumbaga sa Pilipino, yung kaugalian ba ng Pilipino, huwag po sanang sasama ang loob nyo. Kumbaga ba in reality lang naman po yung sinasabi natin based din sa na-experience ko tsaka sa na-experience ng iba. Nakikita naman natin yung culture ng Pilipinas, parang pag pinag-aaral mo yung anak mo, tapos pag nagkatrabaho sila na yung anak mo na yung bubuhay sa yung ganun. Ako kasi hindi, namulat ako sa point na ngayon kung sakaling naranasan ko yung hirap, kung sakaling yung mga anak ko is gumanda ang buhay o maging maayos ang buhay nila balang araw, hindi ako darating sa point na parang aasa ako sa kanila. Ang akin lang is makita ko lang silang maayos, yung bang hindi mo na sila susuportahan dahil alam mo okay na sila. Dahil syempre kung baga sakaling darating sa point na paparetire tayo, kahit paano may pondo pa rin tayo matitira, o sabihin natin yung pondo ngayon is hindi lang para sa akin yun, para din sa kinabukasan ng mga anak ko yun. Yung bang alam mo yung gigising ka sa umaga na bilang isang magulang, gigising ka sa umaga na parang alam mo may kakainin yung mga anak mo, may kakainin sila, hindi sila magugutom. Yun, napaka sarap sa pakiramdam na yun yung kaligayahan ko na gusto ko sana dumating tayo sa point na mawala man tayo sa mundo. Yung bang mawawala tayo na hindi tayo nag-aalala doon sa mga iwanan natin. Yun ang pinakamasarap na pakiramdam mga kamang. Kaya gusto kong makamit yung pangarap ko ngayon mga kamang. Kaya kayo mga kabataan, magsikap. Bakit ulit ko sinasabi, magsikap, mabuti sa pag-aaral, edukasyon ang dapat yung unahin sa lahat. Yung mga ibang bagay na yan, madali na lang na gawin yan, pero wag kayong pupunta sa mga bad sa mga maling papuntang mga maling daan ba. Sa tamang daan kayo pumunta, sigurado maganda ka na bukas. Hindi lang mapapain ni kamamo, diba? So nakakatawa lang din mga kamamo kasi bilang ako, na-experience ko yung bagay na parang talagang kung magsusumikap ka talagang makakamit yung yung pinapangarap mo. Although hindi iba-iba tayo ng kapalaran, yung iba tatagalan, kumbaga sabi nga nila nade-delay ng deliver si Lord ng blessing sa iyo. Hintay ka lang. Basta ang mahalaga, maniwala ka lang sa taas, manalig ka lang sa taas, hindi ka papabayaan yan. Sabi ko sa inyo mga kamamo, ako ang tagal kong nag-apply sa Canada. Siguro yung papel ko sa American nasa 6 to 7 years. Nandun ang papel ko, naghihintay ako ng employer. Tingnan mo yung nangyari sa akin mga kamamaw. Sobrang blessing ko sa paghihintay ko. Worth it mga kamamaw. Ngayon kahit paano, naswerte tayo, nakarating tayo dito sa Canada. Inang lang doon na huwag kang magmamadali. In God's time, sabi nga nila, in God's time darating yung pagkakataong ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung pagkakataon na kung balak kong mag-abroad, kung saan ka magpunta, okay yan. Kasi ang mahalaga mga kamamaw, nag-a-apply ka, tapos tinatsaga mo yung pagbabasa ng mga resume, tapos while nagsisend ka ng mga resume sa mga going to abroad, dapat ka talaga yung nagtatrabaho ka pa rin. Iba pa rin yung nagtatrabaho ka, tapos habang nag-a-apply ka, mas mabilis kang makuha.
Tsaga-tsaga lang kasi ang ano diyan kumbaga sa trabaho is kung kakagraduate mo lang, swerte mo kung nakapag-abroad ka agad right away, napakaswerte mo. Pero syempre usually yung mga nakukuha sa abroad, mga nag-a-apply is ano yan, dito mga kumbaga ba nagpapahinog sa trabaho, kumukuha ng kahit paano 2 to 3 years experience, kasi kadalasan yun yung mga nakukuha sa abroad yung mga nag-a-apply lalo dito sa Canada. Kailangan mas maganda kung may experience ka, mas maganda ang credential mo, at saka mas magandang basahin ang resume mo ng employer. Yun, so ang dami natin na pagkwentuhan mga kamama when it comes sa kumbaga mangarap ka lang talaga. Tsaka syempre katulad ng anak ko nagbabasa siya ng libro, sabi ko sa hinayaan ko lang kasi magandang habit yun, magandang makasanayan niya na magbabasa-basa siya kaysa maglalaro-laro lang siya ng kung ano games. Ngayon alam mo naman ngayon ng kahit kami nga may PlayStation 5 kami honestly, pero yung PlayStation 5 na yun ginamit lang naman dahil benefits din sa trabaho ko. So pag may family time ay naglalaro-laro kami, pero hindi kami madalas naglalaro ng PlayStation. Hindi kami talaga yung parang tag dito gamer kung tawagin ba, na parang nakatutok talaga sa PlayStation maghapon, hindi tayo ganun. Tsaka nandun yung PlayStation parang nagagamit namin pag Friday, Saturday lang. Pag ginamit namin 1 to 2 hours lang, okay na, yun libang-libang lang. Ganun lang kaming when it comes sa mga ganun, kasi ako talaga hindi ko man nakakalaki ang maglalaro talaga ng mga ganyan, hindi ako mahilig. Mas hilig ko pang maglaro sa cellphone, tapos yung mga laro sa cellphone na ginagamit ko yung mga lang, yung mga parang puzzle, yung mga puzzle bubble, yung mga ganun lang mga trip ni Kamamaw. So nandito na tayo sa trabaho at ako'y papasok na muna mga Kamamaw. See you later. Bucky, let's go. Hey.
Come here. Yung kanyang body. Yung kabady niya. Si ate. Tuwa. Kita sa dulo para takbo-takbo siya. Ayan. Hop, hop. Go kay ate. Run. Call her. Call him. Ito sa playground. Sa school. Sana. Pil. Mayos ka, mapilayan ka. Duyan ako, duyan. Tina mama. Ano si ate, baka mamaya malamig ah. Malamig ate ah. -6 lang eh. Takbo-takbo siya para Yan mga kamamaw, natapos na naman ang araw natin ngayon. Nakalipas na naman ang isang araw ng ating trabaho. At ano pala, holiday pala ngayon mga kamamaw. Holiday pala siya ngayon. So double pay tayo. Kahit pa paano may extra tayo, dagdag sa sweldo. Pwede mo ibang time yan, pwede mo pabayaran. So ako pinapabayaran ko na lang para ito pa may extra time pang gastos. Ginagamit naman yung bank time kung sakaling katulad niyan yung mga Pilipino nagbabakasyon ng Pinas. Katulad ko, kung bala kong umuwi akong Pinas, lahat ng holiday hindi ko papabayaran. Para pag nagbakasyon ako, idadagdag nila sa vacation. Ano ko yun? Para kahit pa paano ma-experience naman natin mga kamamaw. Sa sobrang tagal ko na dito nagtatrabaho mga kamamaw, hindi ko pa na-experience yung umuwi ng Pinas na may sweldo ka. Kadalasan talaga, hindi siya kadalasan, lahat ng bakasyon ko sa Pinas is hindi pa yan. So mabigat kasi pagbalik mo gagamit ka ng dapat nakapondo ka talaga. Kaya hindi rin biro yung uuwi ka na sabi umuwi ka ng Pinas magbakasyon kayo, hindi ganun kabilis at hindi ganun kadali para sa atin mga kamamaw. Kaya mas okay na yung trabaho na ito. First time ko ma-experience kung sakaling uwi akong Pinas. Papondo tayo ng bank time, tsaka yung mga bakasyon natin di natin gagamitin, doon natin gagamitin para at least magbakasyon man tayo, hindi tayo hirap sa kung sakaling may gagastusin tayo sa Pinas. Syempre alam mo naman tayo, mga kamag-anak natin, mga magulang natin, mga anak natin, nabis natin mga yan. Syempre bibigyan natin ng konting leisure ba, yung konting luho ba, hindi naman pero kumbaga pigil, pero kahit pa paano may magagamit ka. Tsaka mga kamamaw maganda na rin, nakita nyo naman yung mga singit ko lang nakita mo nyo yung mga video ng mga puppies natin. Pinakita ko na sa'yo si Hanabi na si Pendi na ngayon, si Tanggol dati na si Diesel na ngayon, si Zoro na si Baki na ngayon, at saka si pangalan nito si kalimutan ko isa, pinagpapalitan kasi lahat ng pangalan mga kamamaw. Si Atlas na si Lupi na ngayon. Ayan, so nakita niyo mga itsura nila ngayon. So si Zoro nasa akin. Yung dalawa lang talaga mga kamamaw yung hindi ko
kuha na ng video kasi nga yung bumili ng Kinami tsaka si Mokang is si Mike Mastin. Busy kasi si Mike Mastin sa trabaho niya, hindi ko makontak, hindi natin natawagan ko nga. Gusto nga kahit pa paano sana ngayong vlog maipakita ko lahat ng mga tuta so ngayon ang makikita nyo lang yung apat, nakita nyo yung apat, yun lang yung video na nailagay natin sa vlog natin. So nagpapasalamat tayo dun sa mga owner na nakabili ng aso natin dahil updated sila palagi sa ano. Shoutout kay Kuya Romel, kay Jeff Desena, kay Emmanuel, tsaka kay Sultan. Ayan, updated sila palagi sa mga papi natin. So ayan na, mabalik tayo sa usapan na yun ngayon sa bakasyon, di ba? Sa masarap din ng ano. Kaya kumbaga ba sa topic natin ngayon is all about yung sa mga kabataan talaga na dapat magsikap ng trabaho. Ayan, tingnan niya, pinipigay ko sa inyo yung katulad ng nangyari sa akin. Kinukwento ko sa inyo na kung magsisikap kayo at nangangarap kayo mag-abroad, hindi kahit pa paano kung makakaroon kayo ng magandang trabaho, ma-experience nyo yung na-experience ko. Kumbaga para sa akin, ako kasi laking hirap ako sa akin, sobrang na-appreciate ko lahat ng bagay na meron ako dahil hindi ko naman siya na-experience nung nasa Pilipinas tayo, dahil hindi naman tayo pinanganak na marangayahang buhay. Kumbaga kahit pa paano papasalamat tayo na meron tayong panggastos na pantustos sa ating pamilya at the same time pang suporta sa mga anak natin. Ako naman ay sabi ko sa inyo, inuulit ko sa inyo mga kamamaw, hindi naman ako nag-expect ng sobra pagdating ng pera kasi ako mahalaga sa akin is magastos, yung panggastos ko is kompleto lang buwan-buwan, wala akong utang ngayon kasi so medyo mahaba na rin tong napagkwentuhan natin mga kamamaw. Sana na-enjoy nyo itong vlog na to at maraming salamat ulit sa pag-subscribe at pag-subaybay sa ating YouTube channel. So mga kamamaw, nandito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates on my